Hello, hello, Aris Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 15 hanggang 21. Alamin po natin naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. But first, mga mahal kong Aris, ihanda mo na ay yung isang tanong para po sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong one question, hawakan mo yan. Sa dulo po, atin po yung babasahin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay mo kay Aris ang mga mensaheng dapat nilang malaman today. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, nice, nice, nice. Congratulations in advance. Siya nga pala mga mahal kong Aris, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy po sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Sa mga new subscribers po natin, hello po, welcome po sa ating channel. Continue sharing our videos para po marami pang Aris ang makapanood sa atin. Salamat po. So, do not skip your ads, okay? In the background of your reading, meron kang the Nine of Wands. Okay, napakagandang mensahe ito para sa iyo, Aris, this week. Kung ano man yung nilalakad mo, kung ano man yung inaasikaso mo ngayon at parang gusto mo nang bumitaw, gusto mo nang sukuan, gusto mo nang mag-quit, no? Ito yung malaking paalala para sa'yo na meron ka pang ibibira. Meron ka pang magagawa. Meron ka pang isang bala para maipanalo or matapos or makompleto yung isang bagay. Isang malaking indikasyon to para sa'yo na wag sukuan. Kumapit ka pa kung ano man yan. Dahil malapit ka nang matapos dyan at hindi habang buhay yaang paghihirap mo na yan. Okay? Merong katapusan dito, malapit na, kaya kapit because yung completion niyan, yung success niyan, darating na. Okay? Congratulations. Especially here in your core energy, you have the Four of Wands. Kanina kinongratulate kita kasi nakita ko talaga yung pagtawid mo doon sa finish line. Okay? No doubt, walang pagdadalawang isip, walang alinlangan, siguradong sigurado, maaabot mo yung bagay na tinutumbok mo this time. Okay? Nakita ko baka magpa-catering ka pa, magpakain ka pa, manlibre ka pa because nangyari na. If you're waiting for that approval, if you're waiting for that go signal, if you're waiting yung pagpasa or pagtanggap or magandang balita, nako, talaga namang makakamit mo dahil hindi mo sinukuan. Hindi mo binitawan. Talagang nandyan ka at sabi mo, malaki ang maitutulong nito para sa pamilya ko, para sa bahay namin, para sa hinuhulugan ko, para sa mga utang ko, no? Kung ano man to, it will be fruitful para sa'yo. Merong isang Aris dyan ang merong inaasikaso tungkol sa bahay. Parang may pinapagawa ka ba or naghahangad ka na sana makabukod na kami or you're thinking sana maayos ko yung para sa bahay? O kaya nagpapakasikap ka ngayon para mapatapos sa college yung mga anak or matapos yung utang tungkol sa bahay or property? Nako, you can do this time. Congratulations, okay? Four of Wands, meron kang the Seven of Swords, okay? Sabi dito ng yung spirit guides, para masiguro na talagang buong buo at saka successful ito, tinatawag ka na this time around, mag-isip ka ng isang makabagong paraan o isang makabagong strategy o diskarte para sure ball na iyong-iyo yung outcome ngayon. Alam ko matagal ka nang nag-try ng iba't ibang paraan, iba't ibang diskarte, pero halos lahat yon parang hindi gumana no? Pero ngayon tinatawag ka talaga strategize. Kailangan makabago. Kailangan yung akma ngayon. Huwag mo nang ulitin pa yung nangyari noon dahil bokya na nga, di ba? So ngayon, para matumbok natin to yung totoong totoo,
Yung one more push mo, dapat iba yung diskarte. Iba yung paraan. Okay? New strategy equals new outcome. Maganda yan para sa'yo. Okay? So, Aris, ano ba tong milestone or goal na gusto mong makuha ngayon? Comment down below, i-manifest mo na yan. Ako, marami na nag-comment sa akin na yung mga sinulat nila dito sa aking comment section ay naganap. So, papahuli ka pa ba? Comment now. It will happen din para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Queen of Cups. Okay? Sabi dito, mag-focus ka sa mga bagay na importante para sa'yo. Parang tinatanong ka dito, masaya ka ba? Happy ka ba? Kontento ka ba? Na-enjoy mo ba yung ginagawa mo? Parang panahon din daw to, Aries, to really focus on something recreational. Yung mga bagay na malayo doon sa line of work mo. Example, kung ikaw ay sub-sub sa trabaho o kaya sa negosyo mo, parang naghahanap yung katawan mo ng isang outlet or isang passion project na magpapanumbalik nung parang sigla sa sobrang pagod. Halimbawa, ikaw ay nagkatrabaho sa isang negosyo, araw-araw yan, madaling araw hanggang madaling araw, di ba? So parang minsan every weekend, try mo naman daw na gawin yung passion mo. Halimbawa, kakanta ka sa videoke tuwing weekend or pupunta ka para mag-swimming or Zumba with friends or shopping sa linggo or kain kayo sa labas sa ganyan. Meron kang dapat gawin daw para mapanatili yung saya sa'yo kahit na super busy mo sa maraming bagay. Kailangan mo ng isang outlet, ganyan. O halimbawa, ikaw ay busy sa work everyday, opisina, no? Talagang morning till night, paglabas mo ng opisina, gabi na. At talagang babiyahe ka na lang pauwi. Pero sa weekend, parang sabi mo, ay, try ko nang simulan yung pag-painting ulit. Or, bala ko nang magsimula na mag-pilates, ganyan. Kung ano yung mga kakaibang bagay na pwede mong isingit sa schedule mo na magpapasaya sa'yo, gawin mo. Kasi importante, masaya ka. Importante na pinupunuan mo rin yung sarili mo ng kaligayahan na iba doon sa mga responsibility mo. Queen of Cups, the Wheel of Fortune. Sabi dito, mas bubuti ang buhay kapag binigyan mo rin ng pagkakataon na lumigaya ang iyong sarili. Alam ko na talaga namang super workaholic ka at pinaprioritize mo yung ibang tao o yung responsibilities mo. Pero ang tanong, paano ka naman? Masaya ka ba? Happy ka ba? Kontento ka ba? Relaxed ka ba? Are you enjoying your life? O parang robot ka na lang every single day and doing the same old thing frequently? 'Di ba? So sabi dito, i-prioritize natin yung mahalaga sa puso natin. At diyan nagsimulang magbago yung kapalaran mo. Mas ma-feel mo na mabilis pumasok ng swerte, magaan yung buhay, mas nag-e-enjoy ako, less stress, less problems, parang ganyan. So, kakapit ang swerte kapag inalagaan at prioritize din ang iyong kaligayahan. Okay? So, mga Aries, anong month ka pinanganak? No? Ikaw ba'y Team March or Team April? Comment down below, paramihan kayo ng teams, okay? Para sa mga Team March dyan, comment down below. Ganon din sa Team April. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Five of Pentacles. Sabi dito, huwag na huwag mong tatambayan ang problema mo ngayon. Kung may issue man, kung may aberya man, kung may mga discussion man or conflict, daanan mo lang. Huwag na huwag mong didibdibin, lagi mong isipin, temporary problems lang to. Kayang-kaya ko tong lagpasan. Kayang-kaya ko tong solusyonan. At hindi ko kailangan magpaka-victim masyado or magpakalunod sa problema. Dadaan lang to, okay ako. Okay? And here, sabi dito, gamitin mo ang strength mo kaysa sa iyong weaknesses. Okay? Marami sa inyo ngayon pinapayuhan na huwag mong ibibig deal yung mga kakulangan mo. Ang kailangan mong gamitin ay yung mga power mo na gumana sa'yo. Halimbawa,
magaling ka sa sales talk, magaling ka sa computer, magaling ka maglinis, magaling ka makipag-usap. Kung ano man yung power mo lagi na alam mong best ka doon, yun ang mga gamitin mo para makalagpas ka sa mga problems mo. Okay? The Five of Pentacles, the Ten of Swords. Napakaganda. Sabi dito ng yung spirit guides, kayang-kaya mo makaalis dyan sa problemang iyan. Kayang-kaya mo makawala dyan sa struggle na yan. Laging mong isipin, may paraan ako, God will provide. Okay? May darating na paraan, God will provide. Sabihin mo nga yan, comment mo nga yan, and sure enough, makakalagpas ka sa problema at tapos na yung hikahos mo dyan. Congratulations. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Page of Swords. Si Page of Swords ay isang magandang balita. Okay? Antabayanan mo ang cellphone mo, bantayan mo, dapat full charge yan palagi. Palaging may signal, palaging may load, palaging kang may data, no? Para pag dumating yung balita, gagrab mo agad. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides, meron talagang isang opportunity or isang malinaw na impormasyon ang dadapo sa'yo. Itong impormasyon na to, ang susi mo para lumaban ulit. Parang sabi mo, ay, may chance pa ako. Ay, meron ako nakitang pagkakataon or nakitang idea na magagamit ko na bagong strategy para matumbok ko itong goal na ito at hindi ako susuko. No? Example, ikaw ay may hinahabol na trabaho. Ang goal mo, magkaroon ng trabaho, pero ilang beses ka na nag-try pa ulit-ulit, wala pa rin tumatanggap, di ba? Pero sabi mo, ay, magbabago na ako ng strategy. Kung talagang walang public school na tumatanggap sa akin dahil punuan daw, maghahanap ako ng bago kong diskarte. Dahil nag-isip-isip ka, nag-research ka, biglang boom. May dumating na tawag, sabi, uy, Aris, are you available today? Meron kaming opening para sa isang private school. Siyempre, ang goal mo, public, di ba? Pero dahil nga nagbabago yung mga bagay-bagay and hirap ka na rin sa paulit-ulit na rejection, sabi mo, sige, susugurin ko yan, kukunin ko yan. Maaring tong new strategy na to ang magpanalo sa akin this time. Meron na akong teaching job, kung private man, at least merong nangyari doon sa pagpapagod mo, di ba? Merong magandang bunga pa din. For others, example lang yun ha, example lang. For others, darating talaga yung isang balita na kinakailangan mong umaksyon na, okay, paano ko to papaanda rin na papabor sa akin? And yung pag-try mo na yan, boom, iyong-iyo, sa pool na sa pool. Congratulations. Page of Swords, the Three of Swords. Yes, marami ka ng heartbreak, marami ka ng mga kasawi ang palad noon. Marami ka ng mga rejections, disappointment, yung mga expectations mo hindi mo na-meet, no? Meron ka mga inasahan na nabokya, ganyan. Pero sabi dito, wag mong hahayaan na yung mga heartbreak na yan ay makasira sa diskarte mo ngayon. Isipin mo, babawi na ako, ito na yung chance ko, hindi ko papalagpasin, hindi ako papaapekto sa nakaraan ko, at ilalaban ko pa to, kaya ko pa to. Okay? Kaya kapit lang because panahon na to para matanggap mo yung mga bagong bagay. Okay? In the area of your near future, meron kang the Tower card. Yes, ang tabayanan mo, 16 days, 16 weeks, or 16 months after watching this video, totally changed na yung life mo. The struggle is over. Yung mga bagay na talagang inaalagaan mo, totally nagpabago ng kwento ng buhay mo. You are now appreciating what you have. You are now earning the things na talagang gusto mo. Nakalaya ka na doon sa pain ng nakaraan. Hindi ka na bothered, hindi ka na bitter, hindi ka na nasasaktan doon, totally naghilom ka na, at heto ka super busy para sa mga bagong goal na nakuha mo. Nakatulong sa'yo yung mga bagong strategy. Nakatulong sa'yo yung bagong diskarte mo. At heto ka, nagbago ang kapalaran and you are now a different Aries soon. Tower card, the Six of Swords. Yes, talagang nakalarga ka na. Makakaabante ka na. Makakalayo ka na sa struggle, sa hikahos, sa bigat,
sa lumang buhay mo na akala mo forever ka doon, pero dahil nakatawid ka na sa milestone, nakalagpas ka sa finish line, heto ka oh, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong galawan. Congratulations. In your challenge, meron kang the Knight of Wands. Sabi dito, kapag dumating yung chance or pagkakataon, ramdam ko dito na meron kang atras abante. You don't know kung tatanggapin ko ba, ilalaban ko ba, ipupush ko ba. Marami kang takot ngayon. I understand, I understand. Ayaw mo magkamali, ayaw mong masira yung momentum, ayaw mo mag-fail, ayaw mo masayang yung effort and money mo. Pero sabi dito, kung hindi ka susugod, plakda ka na naman. Okay? Kung hindi ka bibira ngayon, sayang na naman yung effort mo. 'Di ba? So parang sabi dito, be adventurous, maging palaban, maging go-getter, no? Lamang yung mga tao talagang susugal sa buhay para makuha yung gusto nila. Kaya kapag nag-present sa'yo, yung isang opportunity, yung isang pagkakataon, laban sugod. Maaring ito na yung chance natin for something new. And this time around, panalo ka na. Okay? Knight of Wands. The Fool card. Yes, takot na sumugal yung problema mo dito. Ilang beses natin pinag-usapan dito na kapag talagang sumugod ka sa yung goal with a refined and makabagong strategy, maaring panalo ka na this time. Maaring makuha mo na. Maaring umikot na yung kapalaran mo at makawala ka na sa struggles mo. Pero dito sa challenge mo this week, takot kang sumubok ng bago. Takot kang umandar. Takot kang mag-try. Ganyan. Yung unang kalaban mo. Yung pangamba na, ay naku, ayokong subukan. Ayokong kumawala sa comfort zone ko. Ayokong umalis dito sa aking comfort zone. Yan, nagka-play safe ka na naman. So sabi dito, be brave and be adventurous because that is the only way para magbago yung kapalaran at magkaroon ka ng growth sa buhay mo. Okay? In your fortune, meron kang begin now. Take your first step. Sabi dito, ngayon ka magsisimula na humakbang para sa pagbabago ng buhay at mahalin yung bagong tatahakin mo. Kailangan mo na Aries na makawala sa yung kinalugmukan na struggles. May paraan ka para makabangon dyan. Ito yun. Yung bagong diskarte, yung bagong paraan, yung bagong strategy. And this one will really change your life for the better. Okay? Especially here in your fortune. Kung ikaw ay nakaranas ng talagang pagkatenga, parang feeling mo hindi ako makaandar, hindi ako makabangon, hindi ako makaalis dito, wala akong solusyon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. This time, this week, ang tabayanan mo, darating yung isang magandang idea na magpapawala sa'yo sa cycle na yan. Akala mo forever ka dyan, pero hindi. May solusyon. Meron ka ng magandang magagamit para makawala ka na sa ganyang problema na yan. Here, dahil hindi ka sumuko, kahit na parang feeling mo hindi ko na ata kaya, ipinaglaban mo pa rin. And boom, yung isang try mo, gumana. At yun yung rason para makalaya ka dito sa struggle na ito. Congratulations. The Eight of Swords, the Two of Cups. Yes, kitang-kita ko dito yung approval. Sagot na yes, no? Baka may hinihintay ka na yes, approved, o kaya magandang outcome ng isang negotiation, ng isang interview, ng isang agreement, talagang nakalaya ka sa isang bagay. Nakita ko rin dito na kung ang problema mo ay partner mo, halimbawa, yung partner mo hindi ka pinapayagan na ganito, bawal ganyan, bawal ganon, kailangan siya nasusunod. Nakita ko dito na kakausapin mo siya, either kakalas ka na sa kanya dahil parang feeling mo kinukulong ka niya, or kakausapin mo yung partner mo, meron kayong agreement, meron kayong understanding, at parang feeling mo, hay salamat, nakalaya din ako doon sa ganong grip. And ngayon naiintindihan ka na niya, bibigyan ka niya ng laya na gawin yung gusto mo. Parang ganun eh. So congratulations. May isa ng pag-uusap na magpapalaya sa'yo sa stuck energy na yan. Congrats po. In your divine messages, you have
Conclusions are within reach. Yes, malapit na po ang pagkatapos ng isang bagay na sobrang hirap para sa'yo. You have 8, 9, and 10. Talagang patapos na to, pa-ending na. And you are closing something and changing your chapters, no? Changing your life for the better. So congratulations. Malapit nang magbago yung kwento ng buhay mo. Next chapter ka na. Ito na yon. Okay? So, sa guidance mo, sa yung divine messages, meron kang the world card. Sabi dito, kung ano yung mga dapat kompletuhin, kompletuhin na. Kung ano yung mga dapat lakarin, lakarin na. Kung ano yung mga dapat tapusin, tapusin na. Nang sa ganun, makalarga ka na dyan. Manalo ka na this time. Okay? So, give it your all. Come out of your shell. Explore the world. Marami ka pang chance at options para maipanalo yung isang bagay. So, do not give up. Okay? World cards being clarified by the Six of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, the more you give sa isang bagay, the more chances of winning. Yan ang narinig ko talaga. Parang kailangan mo talagang mag-effort, talagang ibibigay mo yung makakaya mo para makuha mo pabalik yung magandang resulta. It's all about you completing what needs to be done para nang sa ganon maibigay sa'yo yung para sa'yo. Kung mahiyain ka, takot ka, at saka parang kontento ka lang sa maliit, maliit lang ibibigay sa'yo. Mahihiya din sa'yo yung swerte mo, di ba? Pero kung matapang ka, palaban ka, ready ka to explore, ready ka to really take that move, nako, babalik din yan sa'yo ng malaki, maganda, prosperous. Parang ganyan. What you give is what you take. Okay? Importante yan sa'yo, Aries. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Nest. An emotionally secure, loving family is important to you. Sabi dito, talagang importante this time. Alam ko, priority mo rin to na maibigay sa pamilya mo yung pangangailangan nila. Kasi pag okay sila, okay ka din. No? You also have Valley, deep personal strength and peace that assure success. Sabi dito, yung iyong katatagan at kapayapaan sa puso mo ang magdudulot ng tagumpay. Hindi pwedeng aligaga, hindi pwedeng takot, hindi pwedeng puro stress. Relax ka lang, do your best, okay na yon. Okay? You have Pig, beware of greed. Mag-ingat ka daw sa mga taong gahaman, sa mga taong ganid, no? Pag alam mong medyo mapanlamang siya, medyo manipulative siya, sinungaling siya, layuan mo na. Okay? Make sure na iniiwas mo ang sarili mo sa mga ganid na yan. You also have 3 affairs with your family. Sabi dito, this is the great time to gather your friends, your family, and enjoy life together. Okay? Ang outcome ni Aries for June 15 to 21, the Ace of Cups. Wow! Wow, wow, wow. Meron talagang papasok na isang bagong blessing or gift dahil hindi ka sumuko. Yung milestone na talagang tinumbok mo sa oh God, papasukin ko talaga to, aabotin ko to. Heto ka, napasa kamay mo, iaabot na sa'yo. Iyong iyo yung biyaya. So congratulations. Sabi dito, Aries, ng yung spirit guides, pinaghirapan mo to ha, talagang tsinaga mo to. So, dapat alagaan. Hindi pwedeng porke nakuha mo na, relax ka na agad, hayahay ka na agad. No. Ito yung panahon na kailangan meron kang wisdom para kayaning alagaan ito ng pangmatagalan. Okay? Kung ito man ay bagong kaibigan, bagong friend, bagong lover, o kaya bagong opportunity sa isang bagay, maganda to. At super saya ng puso mo. Okay? Ace of Cups, the Four of Pentacles. Itong bagong darating na ito, sabi, yakapin mo daw. Makakadagdag siya sa stability ng life mo. Stable life, stable income, stable career, or stable na talaga namang endeavor sa buhay mo. No? Kung ano man tong papasok na to, makakadagdag siya sa matibay mong future and secured na secured mong buhay moving forward. Congratulations. Okay? So, Aries, diretso na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon and think of this one question. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the Four of Wands, the Queen of Swords,
and the Knight of Pentacles. At the bottom, meron kang the Tower card. Ooh, things are now changing para sa iyo, Aries. Nagsisimula ng gumalaw, nagsisimula ng magkaroon ng katuparan yung mga bagay para sa iyo. Sabi dito, pinapayuhan ka, yakapin mo yung mga changes na kinakailangan sa pag-solve mo ng problema mong yan. Panahon na for you to make a choice. Kailangan malinaw na daw sa isip mo, sa puso mo, kung ano ba talaga ang gusto mo. Kasi pag malinaw na sa iyo yan, panindigan mo, kapitan mo, huwag mong susukuan, huwag mong bibitawan, kailangan talagang nandyan ka, disciplined enough para alagaan yung question na yan. It will change your life, so huwag kang matakot. Kailangan yan para makasulong ka. Meron kang milestone ngayon na gusto mong abutin, gusto mong kunin. Alam mo kasi na kapag naabot ko to, okay na ang buhay ko eh. So ngayon pinapayuhan ka na ituloy yung plano. Parang meron kang plano eh. Pero sabi dito dahan-dahan lang, huwag mo mamadaliin. Kailangan every step binubusisi. Every step talagang napagnilay-nilayan mo na tama to, gagawin ko to, sige push. Level by level by level, dahan-dahan. Kailangan malinaw bawat aksyon para dumiretso tayo sa milestone na ito. Kayang-kaya magagawa. And soon, your life will change. Congratulations. Kung naghihintay ka ng yes or no, the answer is yes. Congratulations po sa inyong lahat and excited ako para sa iyo. So Aries, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong June 15 to 21. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the messages for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.